Dating private school teacher si Teacher Michael. Ipinagpalit niya ang ginhawa ng kapatagan para magturo sa pampublikong paaralan. Di niya akalaing sa bundok pala siya ia-assign ng DepEd. Kasi po, ang nakalagay lang po dun sa ESO ko, Mirayan Elementary School, Banluan Extension. Hindi ko po napansin yung Banluan Extension. Ang nasa isip ko po, ang idea ko po, Mirayan lang. Sa wow, dito lang ako, pwede akong mag-uwian, magmotor, back and forth. Hindi namin alam kung ilang ilog, kung gaano kataas yung aangonin. Doon po, na-realize ko na ito na yun. Ito na po, ganito na po ang sitwasyon. Uiiyak na kayo nung una ninyong punta sa community. Yes, kasi hindi po namin alam po hanggang saan. Gaano kalayo ang tatuwirin. Hindi ninyo alam. Kami yung po na ganito. Nabudol pala kayo, ano? Sa simula, madali lang ang mga tinatawid naming ilog. Mababaw at tahimik ang tubig. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalakas ang ragasak. Madali kang tatangayin kung di malakas ang iyong tuhod. Medyo maikli lang ito tatawirin na ilog, pero mukhang malakas yung ragasa, so ingat lang. Ito ang unang assignment ni Teacher Alvin bilang guro. Ilang taon niyang pinaghandaan ang pagkakataong makapagturo. Pero laking gulat pa rin daw niya nang makita ang daan patungong sitio Banluan. Mahirap na pong tumanggi po sa trabaho kasi trabaho ang hanap, trabaho ang ibibigay sa iyo. Ang problema lang po talaga yung pag-akyat at pagbaba po namin. Ang saan is talagang yung andyan po yung mga trahedya na maaring hindi namin inaasahan. Madulas po, umaanod sa ilog. Hindi na po namin iniisip yun. Basta ang iniisip po ng talaga, yung mga bata po talaga. Makalipas ang halos 2 oras, sa wakas narating din namin ang ika-25 tawid ilog. Ito na raw yung huling tawid ilog. Pagkatapos nito, puro paahon na raw. Kung nakikita ninyo yung parang hagdan na yon, yan na yung simula ng ahon. Ang panandali ang saya, mabilis na napalitan ng kaba nang tumambad sa amin ang maputik na daan. Pwede bang ilog na lang ulit? Diyos ko. Kanina pinagpipray ko sana matapos yung ilog ngayon. Sana ilog na lang, mas madali kaysa sa putik. Pumipilit pa akong humakbang. Slide lang na slide. Linggo-linggo, ganito ang tinatahak ni na Teacher Michael at Teacher Alvin. Mahirap at napakahabang kalbaryo para lang makapagturo. Nagsisi ka ba na Hindi naman po. Noong una po kasi, during the hiring, medyo ginugusto ko pa kasi po, trabaho ang hinanap ko. But then, nung nakita ko po yung mga challenges dito, hindi ko na po siya sinukuan. Mas na-challenge po ako kasi po, yung hirap ng mga bata, yung pagtuturo, talagang mahirap. May mga putik na abot binti. Sa maputik po, sa malambot, para hindi po kayo mag-slide, ma'am. At may mga putik na sa sobrang dulas at tarik. Mapapagapang ka na lang. Hindi ko na kaya.
Sa kabila ng pawis at putik, tuloy kami sa paglalakbay. Ang problema, makalipas ang isang oras na paglalakad sa putikan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nakapagod. Isang ahon na lang daw. Ayun, oh. Tara. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Pero sabi nga ng mga guro, walang matarik at walang maputik sa taong nagmamalasakit. Minsan po, naakit po ako dito sa school, basang-basa po. Pero yung aming mga laptops, yung mga napkin po na yung mga materials po, nakabalot na po sa plastic yun. Tapos minsan po, umaakit kaming baha po. Ang saan is, ang iniisip namin, para po sa mga bata. Kasi paano po ang mga bata kung hindi po kami aakyat? Kawawa naman po sila. Makalipas ang ilang minuto, alas 4 na ng hapon nang marating namin ang dulo ng aming lakbay. Ang sityo ng mga tao-buhid Mangyan. Salamat! Ay, thank you, Lord! Thank you!